Ang matapang na babala ni Tito Sotto sa mga senador tungkol sa impeachment trial ni Duterte. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw, mga kababayan. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang matapang na pahayag ng dating Senate President Tito Sotto tungkol sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sabi niya, "Mahiya naman kayo. Sino ang tinutukoy ni Tito Sen? Ano ang problema sa proseso ng impeachment ngayon? Alamin natin." Noong nakaraang buwan ng Pebrero, inihain ang mga artikulo ng impeachment ng House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Ang mga akusasyon, korupsyon, maling paggamit ng confidential at intelligence funds, at di umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo at ang kanyang asawa at ng Speaker of the House. Bumoto ang mga mambabatas na ituloy ang proseso na umaabot ng higit 200 lagda. At ngayon, dapat ay nadinig na ito sa Senado para sa paglilitis. Pero teka, bakit parang naantala ang proseso? Ngayon, papasok na sa eksena si dating Senate President Vicente Tito Sotto III. Sa isang press forum ngayong Araw ng Kalayaan, naglabas siya ng matapang na pahayag. Sabi ng ilang senador, hindi dapat magsimula ang paglilitis hanggang sa sumang-ayon dito ang ika-20 Kongreso. Pero mali yan, wika niya. Dapat magpatuloy ang impeachment kahit matapos ang sesyon. Ayon kay Sotto, may kontradiksyon sa mga patakaran ng Senado. Ang pangkalahatang patakaran ng lehislatura ay nagsasabing lahat ng nakabimbing usapin ay magtatapos kapag natapos ang Kongreso. Ngunit ayon sa mga patakaran ng impeachment ng Senado, ang impeachment ay magpapatuloy hanggang sa magkaroon ng pinal na hatol. Sinabi rin niya, kung susundin niyo lang ang mga patakaran para sa sarili ninyong kaginhawaan, mahiya naman kayo. Ang Senado ay isang patuloy na katawan. Ibig sabihin, hindi ito nagtatapos kahit may bagong halal na senador. Kaya para kay Sotto, walang dahilan para hindi simulan agad ang impeachment trial. Ang kontradiksyon ng mga patakaran ay maaring mauwi sa Korte Suprema. Dito masusubok kung sino ang tunay na sumusunod sa konstitusyon, ang batas o ang politika. Ang pagkaantala ng impeachment trial ay may malaking epekto. Una, bumababa ang tiwala ng publiko. Ikalawa, nagtataka ang mga tao, may pinoprotektahan ba? Ayon kay Sotto, 4 hanggang 5 kasalukuyang senador ang nagsabing maaring ituloy na ang paglilitis ngayon. Hindi na kailangang hintayin ang ika-20 Kongreso. Pero bakit parang may humaharang? Gaya ng sabi ni Sotto, kung may gusto, may paraan. Kung walang gusto, may dahilan. Ayon kay Tito Sen, may moral at konstitusyonal na tungkulin ng Senado na maglingkod sa bayan. Hindi dapat maghugas kamay o umiwas sa responsibilidad ang mga senador. Hindi ito usapin ng politika. Ito ay usapin ng prinsipyo at accountability ng isang nahal sa mataas na posisyon. Dahil sa legal na kalituhan, maaring umabot ito sa Korte Suprema. Ang tanong, dapat bang makialam sa proseso ng Senado ang Korte Suprema? Ang checks and balances ay ginawa para sa mga sitwasyong tulad nito. Kung malabo ang mga patakaran, ang Korte Suprema ang huling magpapasya. Mga kababayan, ang impeachment ay hindi lang issue ng gobyerno. Ito ay issue ng tiwala ng publiko. Responsibilidad nating lahat na bantayan ang proseso at manindigan para sa tama. At sa mga senador, pakinggan natin ang hamon ni Tito Sotto. Mahiya naman kayo. Tuparin ninyo ang inyong sinumpaang tungkulin. Kung nagustuhan niyo ang episode na ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe sa aming channel. Ibahagi ang video para mas maraming Pilipino ang maging mulat sa katotohanan. Hanggang sa susunod, mga kababayan. Disclaimer, ang video na ito ay ginawa para sa layuning pang-edukasyon at pampublikong impormasyon. Ang mga opinyon at pahayag na binanggit dito ay batay sa mga aktwal na ulat at pampublikong panayam, at hindi layunin na manira, manakot, o manira ng reputasyon ng sinuman. Lahat ng impormasyon ay base sa mga pampublikong ulat at balita na makikita sa lehitimong sources. Ang nilalaman ng video na ito ay hindi opisyal na pananaw ng YouTube o ng aming channel partner brands.